Ang masasabi ko lang po ay dapat may managot. Saan po mas okay bumili o magpa-build ng minivan? Ito po lagi kong sinasabi to kahit doon sa mga nag-i-inquire sa akin. So yun po yung mga trusted builders ko sa buong Pilipinas. Nalingat ka lang? Naging busy ka lang sa ibang bagay? Iniwanan mo na? Pinabayaan mo na? Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi ganon, guys. As Mayor TV, ano masasabi mo sa lagay ng bansa natin? Kasi parang naalala ko noon, medyo vocal ka regarding on your political views through parody music. At pinatawag ko kayong lahat. What's up sa inyo mga kurap? Welcome sa isa na namang episode ng Ask Mayor Questions. Alam nyo na, dahil wala na akong ma-upload. Napansin nyo ba? Medyo matagal-tagal. Ilang linggo akong walang upload. Pero ako yung nagbabalik. At bakit nga ba ganun ang intro, yung what's up sa inyo mga kurap? Dahil yan yung comment ni Leandro Daniel from Bulacan. Ayan, ang tanong niya kasi, pwede pa ba naming marinig ang what's up mga kurap? Ayan, kaya ganun yung intro ko. Pinagbigyan na natin. And syempre, the answer to your question is yes. Medyo matagal ko nang hindi ginagawa yung what's up sa inyo mga kurap. Actually, binitawan ko na yung kurap na term dahil medyo negative siya and mahirap siyang i-introduce sa ibang tao. Niisip kasi nila masama akong tao dahil kurap nga ang tawag ko sa mga subscribers ko dati. Diretso na tayo dahil tuloy-tuloy lang tong video na to. Sasagot lang ako ng iba't ibang tanong habang ako ay may ginagawa ngayong araw na ito. Okay, so tara, next question. Mayor, ask ko lang po, pinag-ipunan niyo po ba yung pinambili niyo kay Bukbok? Or may pera na po talaga kayo nun? Tapos nung nanood po kayo ng mga content about sa minivan, doon na po kayo nag-decide na bumili. Salamat po, Mayor. John Paul Talatayod aka Papa Paul TV. Pinag-ipunan ko ba yung pinambili ko kay Bukbok? Hindi. Pinag-ipunan ko yung pera pero hindi ko inipon yun para kay Bukbok. Kasi nung panahon na yon, nasa Pi channel pa ako sa ABS. So kahit paano may konting ipon naman ako nung panahon na yon. And kahit nung nasa Pi channel pa ako, ay napapanood ko na yung mga videos tungkol sa minivan. So kilala ko na yung minivan, nakikita ko na yung itsura, nakukyutan na ako, parang ganyan. And may konti akong ipon pero hindi para sa minivan. Actually, basta nag-iipon lang ako nung panahon na yon. Ulitin ko, inipon ko yung pera, hindi dapat para sa minivan. Actually, minsan naman ginagawa natin yun, di ba? Yung nag-iipon tayo na basta may ipon lang, na para kung kailanganin ay may pera tayong mga gamit. So parang ganun yung nangyari. Then, ewan ko kung nagets nyo yun. May ipon pero hindi dapat para kay Bukbok, pero wala naman talagang dahilan para mag-ipon. Nag-ipon lang para may ipon. Basta ang bottom line, importante yung may ipon. Okay? Next question tayo, guys. Okay, next question tayo kaagad. Actually, hindi siya question pero para siyang demand. Ang comment, ang sabi niya, list top 10 minivan builders. Kahit hindi po top pero suggested po. Thank you. Hindi siya nagpakilala pero ang pangalan niya sa YouTube ay Jopet Piad. Meron akong post sa Facebook, tinawag ko yun na Mayor's Choice. Okay? So yun po yung mga trusted builders ko sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Metro Manila, Visayas hanggang Mindanao, meron po. So i-search nyo na lang po. Punta po kayo sa Facebook page ko para makita nyo rin kung sino-sino nga ba yung mga builder na pinagtitiwalaan ni Mayor TV sa buong Pilipinas. Okay? Next question tayo. Next! Mayor, maliban sa minivan content na alam naman natin, main content mo ngayon, may gusto ka ba bang gawing content this year or planning next year na hindi tungkol sa minivan? Yan ay comment galing kay, ayan, di siya nagpakilala, pero ang pangalan niya sa YouTube ay Vinvin5912. Marami akong planong gawin. Well, hindi siya mga bagong content, pero gusto kong ibalik from time to time ang para sa isang daan. Para sa isang daan, hey! Para sa isang daan, hey! Siyempre yung mga parody, pagka sinipag-sipag, di ba? Kita ko may nagabutan sa highway. And from time to time, gumagawa rin naman ako ng mga hi guys na vlog. Mga hi guys, andito ako ngayon sa ganito. Ayan. So, marami namang content na walang kinalaman sa minivan na pwede kong gawin this year o next year. Mayor TV naman, hindi naman ako kailanman nagpatali sa isang niche lang. So kung ano yung trip kong gawin, kung ano yung mapusuan kong subukan na content, ay yun naman yung ginagawa ko. Ayan, bigay lang natin yung ID para makuha ko na yung aking license. Thank you, kuya. Ayan, lisensya ko, lucky oh. Okay. Ang sagot sa tanong ay
walang makakapagdikta kay Mayor TV kung ano ang gusto kong gawing content. Diba? Yung mga buhay minivan videos, dati naman walang ganyan eh. Pero dahil natripan ko siyang gawin, ay ginawa ko. So, walang makakapagdikta kay Mayor TV. Kahit sabihin nyo, kahit sino pa magsabi na gumawa na ganitong content, gumawa na ganitong content. Kung hindi ko gusto, hindi ko gagawin. So, lahat ng content na ginagawa ko, ay yun yung mga bagay na gusto ko. So, maraming salamat sa mga nagtitiwala sa akin, sa mga brand. Halimbawa yan, 3K, di ba? So maraming salamat sa 3K dahil nagtitiwala sila kay Mayor TV na makasama ko sila sa mga content na gusto kong gawin. So to answer your question, maraming content ang nag-aabang na pwede kong gawin. Kahit si Mayor TV mismo ay hindi ko pa alam kung ano-ano yung mga content na yon. Pero ang sigurado doon ay mayroon, di ba? Meron tayong content na gagawin na bago na walang kinalaman sa minivan. Kung ano po yon ay hindi ko pa alam sa ngayon, pero ang sigurado meron ganon. At syempre, next question na tayo. Next! Ano yung pakiramdam nakakakain ka ng masarap na pagkain with Cubs Chess? Ayan, yan ay comment ni Cedric R. Deselis. Ano pakiramdam na nakakain ako ng masarap with Cubs Chess? Sobrang sarap, di ba? Patong-patong, magkakaibang level ng sarap. Ang sarap na nararamdaman at nararanasan ko tuwing kakain ako ng masarap kasama si Cubs Chess. Okay? So, isa-isahin natin yung sarap, di ba? So, yung makakain ka na kasama mo, yung kaibigan mo, bawa ako, kasama ko si Chess, kaibigan ko si Chess. Yung makakain ka, kasama mo yung kaibigan mo, masarap na yun. Yung makakain ka ng masarap, kasama mo yung kaibigan mo na sobrang sarap nung kinakain nyo, sobrang sarap na nun. Yung makakain ka ng masarap, kasama mo yung kaibigan mo na sobrang sarap yung kinakain mo, na libre yung kinakain ko dahil nililibre ako nila Chess eh. Nililibre ako ng Team Canlas nun. So sobrang sarap nun. Pero yung kumakain ka ng masarap, kasama mo yung kaibigan mo na sobrang sarap ng kinakain nyo at nililibre ka ng kaibigan mo sa kinakain nyo, tapos binabayaran ka pa nila para kumain ng masarap kasama sila ng libre, eh sobrang sarap talaga nun. Kasi trabaho ko yun, guys, di ba? Naging trabaho ko ang makasama si Chess, ang Team Canlas sa aming mga food trippings. Ibang level ng sarap yun, di ba? Saan ka nakakita na kumain ka ng sobrang sarap, kasama mo yung kaibigan mo, pagkatapos yung kumain ay babayaran ka pa nila? Di ba? Gaano kasarap yun? Gaano kasarap yun? Okay? So, yan, kayo na bahala nga tumimbang kung gaano nga ba kasarap kumain ng masarap kasama si Cubs Chess. So kung ikaw ang tatanungin, gaano kasarap nga ba yun? Isipin mo, kakain ka ng masarap, kasama mo yung kaibigan mo, sobrang sarap ng kinakain nyo, libre yung kinakain mo dahil nililibre ka nila, tapos babayaran ka pa nila. Oo, di ba? Apakasarap talaga. Next question! Minsan ba namimiss mo rin gumawa ng musika? May mga orig ka ba na di pa nare-release? Sabi ni Jason Babiano. Pag nilabas ko tong video na to, ibig sabihin na-release na yung latest single ni Mayor TV under banda ni Mayor. Ang title po niyan ay 200. So from time to time naglalabas ako ng mga kanta. Nung nakaraan naglabas ako ng Summer Out There, naglabas ako ng Alarm. So marami po akong nilalabas na kanta. Baka hindi nyo lang po pinapakinggan o hindi nyo pinapanood, pero lagi po ako merong nire-release na bagong original song. Okay? Well, hindi siya regular, pero from time to time nakakapag-release naman ako ng original songs ko. So ngayong mga panahon na ito ay meron akong bagong release na kanta under banda ni Mayor. Ang title po nun ay 200. So pakinggan nyo po, available po yan sa mga paborito nyong online streaming platforms, sa, di ba, sa Spotify, iTunes, lahat ng mga audio streaming platforms, nandun po yan. Banda ni Mayor 200. Hanapin nyo na, puntahan nyo na. O yung lyric video nakalabas na rito sa channel ko, puntahan nyo na lang din para mapakinggan nyo ang bagong kanta ni Mayor TV under banda ni Mayor. Ang title po niyan ay 200. Okay, pagpasok natin ng Bento Q, next question na tayo kaagad. Next! Ang sabi niya, maligayang araw Mayor, alam ko po ay nag-post na kayo ng mga guaranteed ninyong builders. Pero personally po, saan po ba mas okay bumili o magpa-build ng minivan? At ano po yung mga deciding factors ninyo sa pagpili? Ayan, maraming salamat Mayor, mabuhay po kayo from Madam Boss Stella ng Bulacan. Ayan, shoutout sa'yo, Madam Boss Stella ng Bulacan. Saan po mas okay bumili o magpa-build ng minivan? Ito po lagi kong sinasabi to kahit doon sa mga nag-i-inquire sa akin. Lagi kong sinasabi at lagi kong tinatanong, taga saan po kayo?
Ayan, hindi para pagsayawin siya ng buduts, pero para sabihin sa kanya yung real talk na kung taga saan ka, doon ka maghanap ng builder na pagbibilan mo ng minivan. Kahit itanong niyo po doon sa mga nag-i-inquire sa akin from Visayas, from Mindanao, pag nalaman ko na taga Visayas o taga Mindanao sila, sinasabi ko talaga na dyan na po kayo bumili, dyan na po kayo pumili, dyan na po kayo humanap ng builder po ninyo. Bakit? Kasi ang karugtong po ng minivan ay maintenance at tamang pag-aalaga. So kung sino man po yung builder po ninyo, ay hayaan nating sila ang mag-maintain, mag-alaga at magturo sa inyo kung paano nga ba tatagal yung minivan po ninyo. Kasi po darating talaga yung araw na kakailanganin nyo po yung builder po ninyo. Magkaroon man ng problema o hindi yung minivan po ninyo, kakailanganin nyo po sila. At pag sa malayo po kayo bumili, hindi nyo po makukuha yung after sales services na dapat ay maaasahan din natin sa mga builder po natin. So, importante po yun. Alamin po ninyo kung taga saan kayo. Huwag po kayong tumingin palagi sa mura. Huwag po kayong tumingin palagi sa presyo lang. Huwag po kayong tumingin palagi sa itsura lang o sa forma lang ng minivan. Lagi nyo pong i-consider taga saan po kayo, sino po yung malapit na builder sa inyo. Doon po kayo magtanong. Unahin nyo pong mag-inquire sa kanila. Kakailanganin nyo po talaga sila pagdating ng araw. Okay? So, importante po yun. Kaibiganin nyo po yung builder nyo. Kung pwede nyong araw-arawin, tambayan nyo sila para makilala nyo sila, para makilala nyo yung gawa nila at para makilala ninyo yung produkto nila. Importante po yun. Okay? Importante po yun. Huwag palaging presyo. Huwag palaging dito lang ako kasi mura dito. Dito lang ako kasi maganda yung forma ng minivan nila. Hindi po ganon. Hindi ganon. Hindi dapat ganon. Kung saan ka malapit, doon ka bumili. Kung taga Mindanao ka, humanap ka ng minivan mo sa Mindanao. Kung taga Visayas ka, humanap ka ng minivan mo sa Visayas. Kung taga Luzon ka, humanap ka ng minivan mo sa Luzon. Kung taga Metro Manila ka, humanap ka ng minivan mo sa Metro Manila. And speaking of Metro Manila, mai-segue ko lang. Taga Valenzuela po kami. So yung mga taga Metro Manila dyan na naghahanap ng minivan nila, naghahanap ng builder nila, message nyo po ako. Okay, dito po kami nagbibuild sa Ben 2Q. Okay, so message nyo po ako para mapag-usapan na natin, mapagplanuhan na natin yung minivan mo. Tara na, simulan na natin to. And bago kami magsimula mag-build dito, next question muna tayo. Next! Kaya mo ba mag-Philippine loop gamit si Bukbok? Itatry mo ba? Ano considerations mo para gawin yun? Brenino Portento here. Isa-isahin natin. Kaya mo ba mag-Philippine loop gamit si Bukbok? Hindi ko kino-consider pero feeling ko kaya ko naman. Itatry mo ba? Again, hindi ko kino-consider na subukan dahil wala man dahilan. Ano considerations mo para gawin yun? Siguro kung may mag-i-sponsor, kung may magbabayad sa akin para gawin ang Philippine loop, why not? Di ba? Kasi para gawin yung Philippine loop, kailangan kong mawala ng ilang araw, ilang linggo dito sa aming bayan ng Valenzuela. At marami akong trabaho na hindi ko matututukan pagka nag-Philippine loop ako. So kailangan ko mabawi yung mga dapat ay kikitain ko doon sa mga araw na magpi-Philippine loop ako. Isa siyang malaking challenge para sa akin. Hindi ko naman sinasara ang aking pintuan. Pero again, kung may magi-sponsor, kung may gagastos ng buong trip ko para gawin ko yun, o baka may brand dyan na gustong makita ko na gamit ko yung produkto nila habang nasa Philippine loop, ay pwede rin naman yun. I'm not closing any doors. Willing akong subukan yan. Pero sa pagkakataong ito, ang masasabi ko lang ay kailangan ko ng dahilan, no, para bitawan yung mga pang-araw-araw kong ginagawa o pang-araw-araw kong hanap buhay dito sa Valenzuela o dito sa syudad para gawin yung Philippine loop ng ilang araw o ilang linggo. O baka may brand dyan, o kahit hindi brand, kung willing kayo na mag-sponsor, di ba? Message nyo ako sa page ko. Okay, mag-email kayo sa email address ko para mas legit. Okay, so next question tayo. Next! Any tips para mas madaling mag-compose ng parody songs? Una sa lahat, sa paggawa ng parody, ito yung sinusundan ko Hindi ako, maaaring mali ako, maaaring tama rin. So depende na sa inyo kung susundin ninyo. Sa paggawa ng parody, kailangan pumili ka ng kanta na relatable sa lahat. O hindi man lahat, relatable sa nakararami. Ibig sabihin, alam nung nakararami, alam yung melody, importante yon. Kaya sa pagpili ng kanta na gagawa ng parody, importante na melodic yung kanta o may kakaibang hook o may malakas na hook yung kanta para gets kagad nung mga makakapakinig kung ano yung kanta na
ginawan mo ng parody. Mahirap kasi yun kung i-explain mo pa na ito po, tong kanta na to, sinulat po to ni ganito, ni ganyan. So pumili ka ng sikat na kanta. And normal naman yun na sikat na kanta yung gamitin mo, kasi kung hindi sikat yun, sino makakaalam? Baka akalain nila original song yung ano mo, yung ginawa mo ng parody. Okay? And sa pagsusulat ng parody, kung paanong kailangan relatable yung kanta na pipiliin mo, kailangan relatable din yung topic. Huwag kang gumamit ng topic sa paggawa ng parody na ikaw lang ang nakaka-relate, o yung mga tropa mo lang ang nakaka-relate, o inside joke nyo ng mga tropa mo yung topic. Wag. So kailangan as much as possible ay relatable sa nakararami, diba? Kasi ang parody ay ginagawa natin yan para makapagpasaya din ng ibang tao. So yun yung mga basic na mga tips na pwede kong ibigay sa paggawa ng parody. Again, hindi ako expert sa paggawa ng parody, pero yun yung mga dinadaanan ko, o yun yung mga kino-consider ko sa paggawa ng parody. Next! Una sa lahat, nakuha ko na yung minivan namin mag-asawa, inspired and manifested habang nanonood ng Buhay Minivan Season 1. Maraming salamat. Ang tanong ko lang, Mayor, as aspiring content creator, kung magpapayo ka sa sarili mo nung less than 100 pa lang subs mo, anong payo ang sasabihin mo? More power, Mayor. Pa-shoutout na din ng channel. Love you, Mayor. Okay, maraming salamat. Meng Goes Random. Ano ang may papayo ko sa sarili ko nung 100 pa lang ang subs ko? Kung magpapayo ako ngayon sa Mayor TV 100 subs pa lang, maganda yung tanong na yun ha. Medyo napaisip ako. Kasi iniisip ko, bago ko payuhan yung sarili ko na 100 subs pa lang, ano ba yung ginagawa ni Mayor TV nung 100 subs pa lang siya? Gumagawa lang ako ng covers noon, ng parody, tapos naglalabas-labas ako ng konting originals. So siguro ang mapapayo ko sa sarili ko nung 100 subs pa lang ako ay medyo cliche, pero wag kang titigil. Wag mawawala yung gigil mo sa paggawa ng content, sa paggawa ng kanta, sa paggawa ng parody. Kasi dumarating talaga yung time na parang magsasawa ka o mapapagod ka sa ginagawa mo. Pagka naramdaman mo na nagiging routine na siya, parang tatamaring ka eh. Yung 100 subs na Mayor TV, tuloy-tuloy mo lang yan. Pagdaanan mo kung ano ang dapat mong pagdaanan. Maghirap ka kung kailangan mo maghirap, madapa ka kung kailangan mong madapa, masaktan ka kung kailangan mong masaktan. Dahil kung wala lahat ng yan, para mo na rin sinabi na hindi na madagdagan yung 100 subscribers mo. Mas masarap yung di ba? Mas masarap yung pag magkukwento ka, meron kayo kukwento na pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo, pinag-isipan mo. Hindi ka umasa sa sub to sub, hindi ka umasa sa count me in. Diba? Nakakatawa yung mga ganyan ngayon, guys. Guys, niloloko nyo lang sarili nyo dyan. Sorry sorry sa mga sa mga hanggang ngayon naniniwala sa sub to sub, count me in, katukin mo yung pinto ko, yung mga ganyan. Sorry sa inyo, pero kung gusto mo maging content creator, you create content. Hindi mo kailangang subscribe mo ako, subscribe kita. Hindi ganun. Hindi sa ganun paraan nag-work yan. So pasensya na po ulit kung meron man nanonood sa akin na naniniwala at nagtitiwala sa sistema ng sub to sub at ng mga count me in na yan. Pero para sa akin po, yan ay isang napakalaking kalokohan, mga kaibigan. Kung magtagumpay ka man sa gusto mong mangyari sa ganyang paraan, congratulations sa'yo. Pero kung ako ang tatanungin, wala pa akong nakausap o nakakwentuhan na content creator na tuloy-tuloy sa paggawa ng content, na dumami ang kanyang followers sa paraan ng sub to sub at count me in. Okay? So hindi lang sa Mayor TV 100 subs yung payo na yon. Okay, para sa inyong lahat na mga nagsisimula at gustong subukan ang paglikha ng content, huwag kang maniwala at huwag kang magtiwala dyan sa sub to sub na yan. Yan ay isang malaking kalokohan. Okay? So habang nagpapark pala ako dito, next! As Mayor TV, ano masasabi mo sa lagay ng bansa natin? Kasi parang naalala ko noon, medyo vocal ka regarding on your political views. True
parody music. Hindi ko po matandaan yan na naging vocal ako sa aking political views. Maaaring gumawa ako ng parody tungkol sa politika o sa eleksyon, pero parang wala po ako matandaan na naging vocal ako sa aking political views. Well, anyway, kung may memory kayo na ganun, hindi ko alam na naging ganun pala ako. I know my question is dangerous kasi sa panahon ngayon, prone na sa bashing ang mga may opinion regarding politics, lalo na pagsalungat sa paniniwala nila. Isa ka kasi sa may content ngayon na nagiging breeze of fresh air sa kaumayan ng gobyerno. Pero once in a while, gusto ko lang din sana malaman ang totoong naramdaman nyong mga vlogger sa nangyayari sa gobyerno, kahit nakikita namin na masaya lang ang vlog nyo. More power. Maraming salamat sa iyong napakahabang comment, Mark Moto Food Vlog. Ano masasabi ko sa lagay ng bansa natin? Well, malamang dahil sa politika to, dahil puro politika yung binanggit niya. Ang masasabi ko lang po ay dapat may managot. Dapat may managot sa mga nangyayaring pagnanakaw. Hindi lang basta-basta pagnanakaw, kundi sa malakihan na pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa. At naniniwala po ako na dapat pong maisapubliko ang hearing na ginagawa. Okay? Kailangan nakapublic. Bakit? Kasi pera ng taong bayan yan eh. Pera po yan ng taong bayan. Dapat po nating malaman at marinig kung ano man ang sasabihin ng mga involved doon sa issue ng malakihang pagnanakaw sa ating buong bansa. So yun po yung stand ko. Dapat ay nakapublic ang ating hearing para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang totoong kwento, o kung ano ba ang side ng story ni ganito, side ng story ni ganyan. Dapat nakapublic ang hearing. And pangalawa, dapat may managot. Kasi kitang-kita naman natin, sobrang laki ng mga nananakaw sa atin, and hindi dapat maisawalang bahala lang yung laki ng halaga na nanakaw sa Pilipinas. Dapat may managot dyan, dapat may maparusahan dyan. Huwag tayong papayag na ganun lang, ay ninakaw pala ni ganito, okay, move on. Hindi pwede. Kailangan po may managot sa naging pagnanakaw sa ating bansa. Yun lamang po, and I thank you. Ayan, hindi. Yun lang, sinare ko lang kung ano yung stand ko, no, dun sa mga issue and mga pangyayari na yan na nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa, yung mga nakawan na yan. Ang daming naapektuhan dyan. Yung parang, di ba, kung isipin mo, hindi pala mahirap ang Pilipinas, no? Kasi sobrang laki nung ninanakaw nila eh. So, hindi tayo mahirap. Talagang marami lang magnanakaw, talagang marami lang corrupt sa Pilipinas. So, yun lang po. Okay na ha, sinagot ko lang yung tanong, and yun lang naman yung stand ko. Next tayo, next question. Bukod sa pagiging vlogger, content creator, ano-ano pa po ang mga business nyo ni Mayora? Ano po ang maipapayo nyo sa mga small businesses owner o sa mga nais mag-start ng small business? Sana po makita namin minsan sa content nyo yung pagpapatakbo ng business nyo, yung parang day-to-day routine nyo sa pagpapatakbo ng business. Manager pa kita, ba't mo pinangungunahan sa content ko? Hindi, joke lang yun. Alam ko, mahaba na po itong message ko. Tama ka. At hindi message to, comment to. Idol ko lang po talaga kayo. Alam ko po kasi na businessman and woman kayo ni Mayora. Gusto ko din po kasi magkaroon ng iba pang small business. More power sa'yo, Mayor TV. God bless always. Huwag kakaligtaan, manalangin at magpanata. From Eliver Shera aka Tito Ver ng Silang Cavite. Nagkataon lang naman to, no, na nandito tayo ngayon sa Isa Snack. Ito po ay isang maliit na kainan dito sa may Valenzuela City. And ito po yung araw-araw talaga naming pinupuntahan hanggat maaari ay tinututukan at pinapasyalan namin ni Mayora. Ayan, marami kaming mga paninda rito, parang yung mga siomay rice, unlimited siomay rice, meron din kami. Yun yung mga dinarayo talaga rito kasi may mga record holder kami na yung iba naka-10 set ng siomay rice. And again, uulitin ko, unlimited siomay rice po. So unlimited yung siomay and unlimited yung rice. Ayan, puntahan nyo po kami rito sa Isa Snack, Unit 11, Danding Building, CJ Santos, Malinta, Valenzuela City. Bukod po doon ay meron kaming mga online store, online shop na kung saan ay nagtitinda rin po kami ng iba't ibang mga produkto. Kagaya ng mga pabango, yung Namprick ng Team Canlas TV ay nandyan din. Yung King's Men's Coffee ay
nandyan din. Meron din kaming yung King's Herbal na supplement. Mga pabango, meron din po kami. Yung Your Perfume, meron din po kami niyan. Yung mga paninda po namin na t-shirt sa Aprobado, nandun din po sa mga online stores namin. Mga paninda po namin yung mga yan. Ano po ang may papayo nyo sa mga small business owner o sa mga nais mag-start ng small business? Bago mo simulan yung business mo, kailangan siguraduhin mong naniniwala ka sa business mo. So, hindi aandar ang business mo kung ikaw mismo nagdadalawang isip ka. Kailangan bago mo siya simulan, naniniwala ka sa business mo. Naniniwala ka sa produkto mo o sa serbisyo mo, kung ano man yung gusto mong simulan na business. Kailangan naniniwala ka at nagtitiwala ka na may mangyayari pag sinimulan mo yung business mo. Natural na magkakaroon ng mga pagsubok, ng mga kalugihan, ng mga pagbagsak sa business ng kahit na sinong businessman o kahit na sinong maliit na negosyante o kahit na sinong gustong magkaroon ng extra income. Mangyayari at mangyayari yun. Yung parang feeling mo ayaw mo na, yung parang feeling mo wala naman yata mangyayari. Pagdating ng araw na yun, kailangan alalahanin mo kung bakit ka nagsimula, kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung ano yung pinagtitiwalaan mo. Kailangan maalala mo yung iniisip mo nung sinisimulan mo pa lang yung business na yan. Huwag kang basta titigil. Huwag kang basta susuko. Nalingat ka lang ng konti, medyo hindi mo lang napasyalan o natutukan ng kapraso o ng bahagya, yung business mo ay ayaw mo na. Huwag ganon. Huwag ganon. Ang pagkakaroon ng business ay araw-araw na laban yan. Yung pagkakaroon ng business ay araw-araw na pagtatanggol sa negosyo mo. Kung ano man yung dumating, may mga naninira, may mga pagkalugi, ang mahal ng expenses, di ba? Laging may ganyan. Kung alin man yung mga dumating na ganyan, na parang sagabal o balakid sa iyong pagpapatuloy sa iyong negosyo o sa iyong pinagtitiwalaang produkto o serbisyo, kailangan handa ka. Kailangan alam mo sa sarili mo na hindi. Part talaga ng proseso to. Pinapatatag lang ako, pinapa-improve lang yung business ko. Huwag kang basta titigil. Hindi yung nalingat ka lang, ha? Naging busy ka lang sa ibang bagay, iniwanan mo na, pinabayaan mo na. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi ganon, guys. Oh, ready na ba kayo yumaman? Ready na? Ako din eh. Check out kayo sa mga paninda ko, ha? Okay, so again, Aprobado, sa amin po yan. Your Perfume, Your Fragrances. Check out po kayo sa Isa Shop. Kain po kayo dito sa Isa Snack. Maraming salamat. And ano nga yung sinabi pa nung comment? Sana po makita namin minsan sa content nyo yung pagpapatakbo ng business nyo. Yung parang day-to-day routine nyo sa pagpapatakbo ng business. Tignan po natin. Tignan natin. Feeling ko wala naman ako sa lugar para mag-share ng mga kung paano namin pinatatakbo ang aming negosyo, dahil kami ay talagang nagsisimula, struggling and trying hard, no, na maging suwabe ang takbo ng aming mga pinagkakakitaan. Pero tingnan natin kung magagawa ng paraan. Wala mang problema ron. Kahit ano naman pwede natin gawing content. So, yun lang.